Hello everyone and welcome back to my channel Edmond Mindaros, and for today's quick tutorial I'm going to show you guys on how to resolve if the local security authority options is missing on your Windows 10 or Windows 11 computer, and specifically local security authority or LSA and essential components of the Windows operating system plays a significant role in managing the security policies of a system. It is responsible for verifying and authenticating users as they log in and enforcing local security policies and generating access tokens. Kung paano ba natin ito i-fix, and without further ado, and let's go ahead. So, ang first solution na pwede natin gawin is to update yung Windows security. Kung paano gawin yan. So, all you have to do is to open up on a search menu. And then dito sa search for apps. So, type mo lang dito yung Windows Security. And then click mo lang dito yung open. So, dito sa Windows Security, so ang next step ay kailangan mo lang i-select dito yung virus and threat protection. So, click mo lang yan. And then next step ay scroll down. And then dito sa virus and threat protections updates, so i-click mo lang tong protections updates. And then ang next step ay kailangan mo na i-check for updates. So kapag may nakita kang update dito, so kailangan mo lang i-download or install yan. Alright, so after dito sa Windows Security Updates, so ang next solution na pwede natin gawin, so dito sa ating keyboard ay press mo lang yung Windows logo plus letter R. And then pop up ito yung run command. Okay, so dito sa box ay kailangan lang natin i-enter yung command keyword na gpedit.msc. So i-type mo lang yung gpedit.msc and then click mo lang dito yung OK. So ito yung tinatawag na local group policy editor. So ang next step, so dito lang sa local computer policy, ay kailangan mo na i-select dito yung administrative template. So, double-click ka lang dito. And then dito sa administrative template, so ang next step ay select mo lang dito yung system. So, dito kailangan mo ulit mag-double-click. And then dito sa system, so ang next step ay ilocate natin yung local security authority. So, scroll down lang tayo. And then dito na siya. So, dito ay kailangan mo ulit mag-double-click. And then dito sa right pane ay kailangan na natin i-select dito sa kanyang settings itong configures LSASS to run as a protected process. So dito ay kailangan na mag-double click and then pop up itong kanya configure LSASS to run as a protected process. So ang next step ay kailangan lang natin enable siya. So click mo lang itong enable. And then next step ay dito lang sa configure LSA to run as protected process, so click mo lang yung arrow na yan. And then select mo lang dito yung enable, mga kaibigan. So click mo lang siya. And then click mo lang dito yung apply. And then click mo lang dito yung OK. Alright, so after dito, so close lang natin. And other solution na pwede natin gawin. So dito lang ulit sa search menu, so click mo lang siya. And then dito sa search for apps, so kailangan mo lang i-type dito yung registry editor. And then, kailangan mo lang mag-right click. And select mo lang dito yung run as administrator. If you receive user account control, and then click mo lang dito yung yes. So, dito sa registry editor, ang next step ay kailangan mo lang iselect dito yung HK local machine. So, double click ka lang. Ang next step ay kailangan mo lang iselect dito yung software. So, double click ulit yan. And then, dito sa software, ang next step ay ilocate natin dito yung policy. So dito sa policy, double click ulit. And then dito sa policy ay kailangan mo nang select dito yung Microsoft. So double click ulit. And then dito sa Microsoft, so iselect mo lang dito yung Windows Defender. So double click ulit dito. And then dito sa Windows Defender, dito lang sa blank space area. So kailangan mo lang mag right click. And then select mo lang dito yung new. And then dito sa key, select mo lang dito yung DWORD 32-bit value. And then dito sa new value ay kailangan natin yan i-rename. So, lagyan lang natin. Okay, so i-rename natin na run as PPL and then press mo lang yung enter. So, when na-press mo lang yung enter, so double click ka lang. And then pop up itong edit DWORD 32-bit value.
So, dito sa value name, so i-check mo lang siya kung run as PPL, and then dito sa value data, yung 0 ay i-change natin into 1, and then dito sa kanyang base, so select mo lang dito yung hexadecimal, and then click mo lang dito yung OK. And then next step ay back lang tayo, so back, and close natin tong registry editor, and then dito lang sa start menu at kailangan lang natin mag-restart. So, click mo lang dito yung restart. Alright? So, ganoon lang po kasimple on how to fix Local Security Authority LSE option missings in Windows 10 or Windows 11. And please don't forget to like this video and subscribe to my channel for more quality content. Thank you guys, and see you in my next tutorial.